while we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. And what He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating Daily Prayer Covenant. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa online ministries ng ating simbahan ng St. Paul UMC. At bago po tayo magpatuloy sa ating devotion for this morning, samahan niyo po muna ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Panginoon, samahan niyo po muli kami sa panibagong araw na aming tatahakin ngayong umaga, Panginoon. Ngayong araw, samahan niyo po kami sa aming pagpasok, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa opisina, sa pag-aaral, Panginoon, at maging sa aming mga sarili-sariling bahay, Panginoon. Maraming salamat po sa opportunity na ito na makapag-share ng mensahe mo, Panginoon. Panginoon, naway lahat ng aming gagawin at iisipin, Panginoon, at sasabihin ay manggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Ang lahat ng aming panalangin itinataas namin sa pangalan mo. Amen at amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon, ang ating devotion ay manggagaling po sa 2 Corinthians chapter 9 verses 7 to 8. At hayaan niyo pong basahin ko ito. Sabi dito, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Apakaganda pong mensahe mula sa 2 Corinthians. And lagi, alam kong familiar tayo at lagi nating itong naririnig
tuwing mag-offering or sa church, no? And I just want to share two things na na-realize ko and natutunan ko dito sa verse na ito. Number one is to give cheerfully, no? Kaya nga nang sinabi ko, lagi natin siyang naririnig tuwing offering, tuwing magbibigay na ng tithes and offering sa church. And napakaganda ng sinabi, no, na you must each decide in your heart how much to give. Not because of pressure, not because kailangan kasi, not because compulsory siya, not because kailangan kasi nakakahiya kung hindi ka magbigay. Give according to your heart desires. Mas masaya pong nagbibigay ng bukal sa ating mga puso. At mas masaya rin natatanggapin ng Panginoon yung offering natin sa Kanya if masaya tayo at bukal ito sa ating mga puso. Hindi lang ito offering monetary, but in service, in ministry, diba? Mas masaya na ginagawa natin yung mga service na ito or yung ministry natin out of our heart. Hindi dahil napipilitan ka or kasi kailangan, kasi wala ng choice. Mas masaya pong magbigay at mag-offer sa Panginoon ng time, ng talent at ng treasure wholeheartedly. Do it not just because, but do it wholeheartedly, because God loves a cheerful giver. Also remember that God is not looking on how much is the amount you are giving or kung gaano na kalaki yung na-donate mo sa simbahan, kung gaano na kalaki or kung gaano na karami yung na-donate mong appliances sa loob ng simbahan or sa community mo. But God is looking at your heart. Remember that God is looking at your heart. Number 2 po, God provides. Maganda na nagbibigay tayo ng walang hinihintay na kapalit. And yun naman yung yun naman yung goal ng ating Panginoon, na magbigay tayo according to our heart. Yung hindi tayo napipilitan, yung wala tayong hinihintay na kapalit. But God is a generous God. And when we give, God also sees it. Nakikita ng Panginoon yun na nagbibigay ka ng wholeheartedly. God is looking at your heart. So, He will bless us and provide all we need. Napakaganda po ng sinabi doon na then you will always have everything you need. Diba? Lahat ng kakailangan natin sa buhay natin. Sa bahay, sa pagkain, diba? I-provide yan ng Panginoon para sa atin. At hindi lang yun, may bonus pa na and plenty left over to share with others. Diba? Napakaganda po. He will provide everything we need and plenty that we can share it to others. Hindi lang tayo binibigyan ng Lord. Hindi lang tayo binibless ng Lord para lang sa sarili natin, diba? Para for ourselves, but also to encourage us to help others, to share our blessings to others, even in small little ways. Diba? I'm sure napapractice naman natin to, no? Na we share our blessing na galing sa Panginoon, no? Even in small little ways. And as we end, no, I want to share that our God is generous God. Our God provides. So we must also be generous like Him. Give cheerfully and give according to your heart desires. Yun lamang po. At tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil kayo po ay ang aming provider, Panginoon, sa aming mga buhay. And thank you, Panginoon, sa pagpaprovide mo para sa amin, sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan niyo po kami upang maging generous din enough, Panginoon, katulad mo, Panginoon. I know na marami kaming pinagdadaanan ngayon, marami kaming problema din pagdating sa finances, Panginoon, but tulungan niyo po kami na magbigay din, Panginoon, para sa iba pang. Panginoon, I know na kaya mo kami binibless sa aming mga buhay. Kaya mo kami binibigyan ng work, ng finances, Panginoon. Kaya mo kami binibigyan ng talents at ng time. Not just for ourselves, but for also para sa iba, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong provision, Panginoon, sa aming mga buhay. At paalalahanan mo kami to give according to our heart's desires, Panginoon. Maraming salamat po. At ang aming mga panalangin, Panginoon, ay tinataas namin sa pangalan mo. Amen at Amen.
Muli magandang umaga po sa ating lahat.